Vivo X200 Ultra versus Xiaomi 15 Ultra. Beast versus Beast. Two of the best camera performing phones this 2025. Pareho silang halimaw and I'm pretty sure na you're looking out there for a really great camera experience, which both of them can provide. But of course, in every battle, for sure, may isang winner lang. So sino nga ba mananalo dito? Pag-usapan natin after this quick intro. Now ito si Vivo X200 Ultra na may 12 gigs of RAM and 256 GB of storage is currently priced at 64,000 pesos. Samantala ito si Xiaomi 15 Ultra na may 12 gigs of RAM and 256 GB of storage currently priced at 56,000 pesos. Pagdating sa presyo, this is roughly 8,000 pesos more expensive than this one. Pero does the 8,000 peso increase means that this is definitely better than this one? Pag-usapan natin. Now, in terms of weight, medyo mas mabigat lang ng kunti itong si Vivo X200 Ultra. This one is weighing at around 229 grams. Ito, 226 grams. Now, pag tinignan mo naman kanyang camera bump, mas dihamak, mas tumbok ang kay Vivo X200 Ultra. Probably by a few millimeters. Now, pareho naman solid na aluminum frames ang build nila, masarap hawakan. Definitely flagship feel ang mabibigay sa inyo on both phones. Now, pareho naman sila may camera kit which you can use pang photography. But you can buy yung whole photography kit neto with yung kind of 16 gigs of RAM and 1 terabyte of storage. Meron kasamang lens na gawa ni Zeiss. This is definitely going to be the game changer, which mapapanood nyo ang performance nito sa aking full review ng Vivo X200 Ultra. So don't forget to subscribe sa aking channel. Now, both of these phones has the same processor, Snapdragon 8 Elite. And definitely, pareho silang beast pagdating sa gaming, multitasking, doing all of your favorite things on both of these phones, maning-mani. Be it video editing, checking your social media, or other things like conferencing, walang problema dito sa dalawang phone na ito. And by the way, habang sinishake ko dalawang phone na ito, may marinig kang tunog, no? That is yung kanang gyro. So don't you worry na akala mo sira yung phone mo dahil pa rin sila tumutunog. It is used for stabilization ng kanyang camera. Now, pagdating naman sa kanyang display, pareho naman silang malaki ang display. 6.73-inch na LTPO AMOLED display ang meron ng 15 Ultra and 6.82-inch which is slightly better, also LTPO AMOLED display. 120Hz sila pareho and pareho silang quad curve display. Doing all of your favorite tasks dito on both phones, parehong very immersive. I love it. Parehong magandang kanyang display. Now, pagdating naman sa gaming, both phones can definitely perform. I tried Wuthering Waves, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone. I did also try Genshin Impact. Walang problema dito on both of these phones. Both has big battery, 6,000 mAh na silicon carbon na battery. Both can support up to 90 watts na fast charging. Pero pagdating sa wireless charging, kay Xiaomi 80 watts, kay Vivo, it's just 40 watts of wireless charging. But of course, siyempre, ang pinaka-highlight dito sa dalawang phone na ito is yung kanyang camera. Si Xiaomi 15 Ultra has 4 camera lenses. It starts off with a 50MP na Sony LYT900 na camera sensor as its main camera sensor. Meron din siya 50MP na telephoto lens, 200MP na periscope telephoto lens, and meron din siya 50MP na ultra-wide lens. Samantala si Vivo, it has 3 camera lenses, starting off with a 50MP na Sony LYT818 na camera sensor, 200MP na periscope telephoto lens, together with a 50MP na ultra-wide lens. Well, both phones can shoot up to 8K na videos. Pero pagdating sa front-facing camera, dihamak mas lamang kay Vivo, it has a 50MP na camera sensor which can shoot up to 4K and 60. Samantala kay Xiaomi, it's a 32MP na camera sensor which can also shoot up to 4K and 60. Now, before we start tong camera battle natin, pakita ko lang sa inyo some of the default settings itong dalawang camera. Now, pagdating dito sa kanang default, meron tayong ultra-wide, 0.6. Then, ang default ni Xiaomi, which is a 1x24mm, dito kay Vivo X200 Ultra, diretso sa 1.5. Now, it's a 35mm na lens. So, most of my comparison dito, ibababa ko siya para partida laban to 1x now, which is 24. You might see na yung differences niya would be a little bit different dahil it would go down to the ultra-wide lens. But just to be fair lang naman sa comparison natin.
Now, on other preset, makikita mo dito, there's 2 times, 3 times, 4.3 times dito sa Xiaomi. Samantala kay Vivo, it's 3.7 times, 7.4 times, and 10 times zoom. Now, you check it further. Si Xiaomi can go up to 120 times zoom, samantala si Vivo can go up to 105 times zoom sa photo. Pagdating naman sa video, si Xiaomi can go up to 30 times zoom, Vivo can go only up to 20 times zoom. Now, probably one thing na maganda naman dito kay Vivo, meron siyang landscape and night shot at night. Pero kay Xiaomi, may advantage siya. You can use either Leica Authentic or Leica Vibrant. Dito sa Vivo, wala kang ganong option. Now, there's some nifty customization na meron dito sa loob ng Vivo X200 Ultra. You can check this one out. Meron siyang stage, no? If you're nasa stage ka, suitable for shooting concert. Ito-try natin to, no? Pretty soon. Then, meron din siyang Pro mode like kay Xiaomi. Same lang din sila. Then pagkabit mo na yung lens, pwede mong gamitin yung telephoto extender. Meron din siyang underwater photography, which is, well, kakaiba lang siya. And meron din siyang super moon. So those are some of the features na meron dito sa Vivo X200 Ultra. Now, okay, for the battle. On this first shot na nakuha ko, tsaka ko lang napansin, no, na 1.5 times kay Vivo and 1 times dito kay Xiaomi. 24mm versus 35mm, makita mo na, well, pareho naman silang sharp. Except that yung siguro kay Xiaomi, mapapansin mo na medyo mas yellowish kunti ang kuha niya. Pero mapapansin parang medyo mas dramatic kunti ang approach dito kay Xiaomi. Wherein mas clearer naman talaga makita natin on the photo na na-capture ni Vivo X200 Ultra. Pareho silang maganda, depende lang sa iyong preferences. Now, equally said na on both of the shot, 1 times versus 1.5 times, mas dramatic konti ang capture ni Xiaomi, medyo mas brighter tingnan lang ang photo ni Vivo X200 Ultra. Now, it might seem na it's a bit role reversal pagdating dito. Medyo mas yellowish naman konti dito kay Vivo, medyo mas maputi naman ang attack dito kay Xiaomi. Which I think medyo mas natural tingnan konti ito kay Vivo. Pag zoom in mo itong mga details, I think medyo mas detailed konti itong na-captured sa Vivo X200 Ultra. And pagdating naman sa shot na ito, I would say na medyo mas saturated konti kay Vivo, mas greener ang capture niya, medyo mas makita mo yung mga details dito. I'm not quite sure siguro kung may focusing problem ba nangyari dito or what, pero it seems to me lamang na lamang si Vivo pagdating sa details. Siguro hindi lang magandang focusing ni Xiaomi dito. Kapag dating naman sa food photography, mapapansin mo kay Vivo medyo mas yellowish konti, which is mas maganda tingnan. And siguro si kay Xiaomi na out of focus na naman, and kay Vivo magandang focus, so makita mo all of the details dito sa karne na ito. Now, if you look at both of this shot, pag tinignan mo itong melon na ito, medyo mas detailed ang kuha ni Xiaomi dito compared kay Vivo, no? Mas maraming details na na-capture dito sa kanya. And probably dito rin sa suha, makita mo na medyo mas smoothen out kunti dito sa Vivo X200 Ultra versus dito kay Xiaomi 15 Ultra. Kapag tinignan naman both of this shot dito sa pasta, halos hindi naman sila nagkakalayo. Medyo mas brighter ng kunti ang approach ni Vivo versus kay Xiaomi. Pareho naman sila nakapag-capture ng maraming details. I think medyo mas realistic kunti tingnan nito kay Xiaomi. Now, pagdating naman dito sa one shot na ito, honestly, gustong-gusto ko tong shot dito kay Xiaomi. Pareho naman tinocus dito sa bottle na ito. So, siguro medyo nag-blur out kunti dito kay Vivo. And hindi ganun kaganda ang portrait shot dito kay Vivo. Medyo hindi lang ganun ka-smooth yung blur sa background. Samantala dito kay Xiaomi, maganda. Medyo mas darker ng kunti approach niya. Pero ang kita mo yung kanyang background, ang ganda, ang smooth, ang sarap tingnan tong photo na ito. And sobrang clear dito yung wine na, yung content niya as compared dito kay Vivo X200 Ultra. Napagdating naman dito sa dalawang croissant na ito, na pinagtabi natin, no, I would say na halos pareho lang sila. Except siguro sa kanyang approach, medyo mas maputi ng kunti kay X200 Ultra versus kay Xiaomi na 15 Ultra, which is a little bit yellowish ang kanyang dating. Pero pagdating sa details, halos pareho lang sila. Now, pinantay na natin itong dalawa, makita natin na pareho siyang 24mm, and both of these shot looks okay. Good sila, except that mapapansin mo kay Xiaomi pagdating sa cloud, medyo mas richer ang kanyang details versus dito kay Vivo, which is lesser detail. Probably it's because na gamit na nito is a ultra-wide na sensor. Kitang-kita natin dito sa mga dahon, medyo mas maganda ang details na nakibigay sa atin ni Xiaomi. Now, pagdating naman dito sa dalawang bulaklak na ito on outdoors,
Honestly, I would say na parang mas maganda ang capture ni Vivo. Parang mas lively siyang tingnan compared dito kay Xiaomi, which is a little bit more flatter. Pero overall, if hindi mo pinagtabi itong dalawang photo na ito, I would say still good dito kay Xiaomi 15 Ultra. Pero if given the chance na pumili between both of the shot, I'll go for the X200 Ultra. Definitely pagdating sa details, medyo mas unmatched ito kay Vivo X200 Ultra. Pagdating naman dito, pareho naman silang full of details, except na siguro medyo mas maganda, mas matingkad lang tingnan ang saturation na ginawa ni Vivo X200 Ultra. Now, if you take a look at both of this photo, medyo ibang kanyang color approach talaga, no? If you ask me kung sino mas malapit sa nakita ko in actual, yung kay Vivo X200 Ultra ang napansin ko na medyo mas accurate ang kanyang color. Now, pagdating naman sa shot na ito, honestly, I love yung maganda yung pagka-background blur ni Xiaomi. That's probably one thing na na-appreciate ko dito sa kanyang shot na ito, which gives me that nice focus sa subject and blurring all the way to the background. Pero pagdating sa focusing on subject, makita mo dito on this one, mas sharper ang capture ni Vivo. Now, when it comes to night photography, medyo tabla. But one thing na napansin ko dito kay Xiaomi is that yung ilaw dito sa likod, hindi siya nag-glare versus dito kay Vivo na nag-glare. All of the other things na napansin ko dito, well, pareho namang rich of details. Makita mo naman ng words ng time zone, parehong clear. And pag tinignan mo naman on yung kanyang building, medyo mas sharper a bit yung kay Xiaomi na napansin ko dito sa dalawang shot na ito. But overall, both of the shot are really nice, except that may glare lang nangyari dito kay Vivo X200 Ultra. Now, right now, titingnan na natin yung dalawang zooming capabilities nito dalawang phone na ito. Now, if you put them side by side, this is a ultra-wide shot. Pareho naman silang maganda. And siguro mas madilim lang kunti ang capture ni Xiaomi versus mas matingkad lang tingnan sa capture ni Vivo. Pareho naman maraming details, pareho naman halos yung attack nila sa sky. Medyo mas a little bit darker blue dito kay Xiaomi, medyo a little bit lighter blue ang sky dito kay Vivo. Now, if you check yung kanyang normal shot, which is 1x24mm, halos hindi nagkakalayo naman sa kanyang details. Now, except na siguro mas richer kunti ang details ni Xiaomi because this is the main lens, and yung kay Vivo is that this is using the ultra-wide lens pa. Now, if we're zooming in for 2 times, makita natin na yung word na time zone dito sa baba is still sharp. And pag tinignan naman ng mga kotse dito, halos same lang ang details na na-capture natin. Now, pagdating naman sa kanyang 3 times zoom, makikita natin dito na things is getting more interesting. Pagdating dito sa dalawang crane na ito, if you zoom it in, parang mas maganda lang konti ang details na na-capture ko dito kay Xiaomi. Now, if we're going further sa kanyang 4.3 times zoom, this is how it looks like. Now, reaching 10 times zoom, ito naman ang kanyang 30 times zoom. Makita mo kay Vivo yung details nitong sa kanyang cortina. Di hamak na mas marami pang details at 30 times zoom. This is a 60 times zoom. Makita mo yung sa kanyang cortina pa rin. And this is the best that Vivo can give you at 105 times zoom versus kay Xiaomi na 120 times zoom. Now, honestly, kahit digitally zoom, makikita mo, let's just not talk about yung cortina na lang niya, Let's just talk about itong sa likod niya, itong structures dito sa likod niya. It seems to me mas may figure ka pa makikita dito versus sa halos blurred out na dito sa Xiaomi 15 Ultra. Na pag selfie photo naman pag-uusapan, there's no doubt na mas maganda ang na-capture ni Vivo, na giving me more details sa aking mukha. And makita mo yung pagbato ng sunlight sa aking mukha, mukhang mas realistic tingnan itong kay Vivo X200 Ultra versus kay Xiaomi. Guys, dito sa shot na ito, equally said, medyo mas dark ang mukha ko dito kay 15 Ultra versus sa X200 Ultra ni Vivo. Na pagdating naman sa indoor, honestly, I would tell you na hindi naman sila masyado nagkakalayo, except that si Vivo will give you some more details dito sa aking pores na hindi mabibigay sa'yo ni Xiaomi 15 Ultra. Makita mo yung hindi ko siname na balbas, mas detailed nga talaga kay Vivo.
this is another good photo na pwede ko sabihin na dihamak na mas maganda nga ang front-facing camera ni Vivo. Now, recording at 4K, ito dalawang video na ito, honestly pare naman silang smooth. And one thing na napansin ko is medyo mas glared yung mukha ko dito kay Vivo as opposed dito kay 15 Ultra. Both giving you good details, except na siguro mas maraming details kundi kay X200 Ultra. Na pag tinignan naman both of these phones, parehong maganda. Except na pag tinignan mo naman ang sahig, no? Dito kay Vivo, seems to me it gives you a little bit more details doon sa kanyang floor, mga smudges, versus dito kay Xiaomi 15 Ultra, and medyo mas saturated yung kay 15 Ultra. Habang pinapanood ko dalawang video nito, one is from the Xiaomi 15 Ultra and the other is from the Vivo X200 Ultra. Side by side, pinag-playback ko silang dalawa sabay. So, one thing na mapapansin mo dito is that medyo mas darker ang approach ni Xiaomi 15 Ultra. Now, this gives you that concert feel. Samantala naman dito sa Vivo X200 Ultra, mapapansin mo no, na mas saturated konti, makita mo doon sa background na medyo mas may mga color spill siya. Lalo na makikita mo sa kanyang blue, wherein dito sa Xiaomi medyo mas buo. Mapapansin mo no, on some of these suit dito sa mga tao, mga character dito, yung black is blacker dito sa Xiaomi, medyo mas mala grayish konti na yung datingan niya dito sa Vivo X200 Ultra. So guys, nakita na natin performance on both of this phone pagdating sa kanyang camera performance. Well, there are times na mas lamang si Xiaomi and there are times na mas lamang si Vivo. Pagdating sa clarity and zooming, I would say na this is definitely better. But there are times that this can get you some really nice camera shots. One of my complaints lang talaga dito sa Vivo X200 Ultra is that yung kanyang main camera sensor is a 35mm na camera sensor, which medyo nahirapan ako sa kanya. Bakit? Kasi masyadong malapit sa subject when you're using kanyang 1.5x, which is yung kanyang default. Pag inatras mo naman, medyo mahirapan ka na if wala ka namang space pang atras. Or pag nilagay mo naman sa 1x, gagamitin na niya yung kanyang ultra-wide lens, which is of course yung quality is not as nice as yung main camera niya. So personal preference, I'll go for Xiaomi pagdating sa 1x na shooting dahil yun ang kanyang main camera sensor na 24mm. Pero pagdating naman sa long range shooting, you definitely have to go for this one. But of course, at the end of the day, it's always your personal preference. Ano nga ba napili niyo guys? Xiaomi 15 Ultra or si Vivo X200 Ultra? Pareho naman sila maganda, but ano nga ba napili niyo? Now, if you're interested to buy this phone, I'll post the link on the description box below or just check the product links. And if you like this video, don't forget to share it to your friends, and a quick sub sa aking channel is definitely awesome. I'll see you in my next video. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.